Hello sa inyong lahat. Ako si May. Ngayong araw, gusto kong ibahagi ang karanasan ng isang sister. Nang salubungin niya ang pagbabalik ng Panginoon, napuno ng kagalakan at pag-asa ang kanyang puso. Ngunit, hindi nagtagal, winasak ng mga walang batayang tsismis na ikinalat ng CCP ang kapayapaan ng kanyang pamilya. Pinaranas sa kanya ng kanyang mister ang karahasan at verbal na pang-aabuso. Pinagbantaan siya ng diborsyo at nakipagsanib puwersa pa nga ito sa kanyang pamilya para atakihin siya. Sa ilalim ng matinding pressure, paano niya nalampasan ang pagkubkob na ito para magpatuloy sa pagsunod sa Diyos? Sabay nating pakinggan ang kanyang kwento. Noong Agosto 2012, ipinangaral sa akin ng isang kamag-anak ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Nakita ko na ang mga salita ng makapangyarihang Diyos ay pawang katotohanan at nakilala ko na ang makapangyarihang Diyos ay ang nagbalik na Panginoong Hesus. Tuwang-tuwa ako. Hindi ko akalaing masasalubong ko pa sa buhay kong ito ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Talagang biyaya ito ng Diyos. Itinataas ako ng Diyos. Maraming taon na kaming kasal ng asawa ko at masasabi kong nagmamahalan kami. Kailangan kong sabihin sa asawa ko ang magandang balita ng pagparito ng Diyos para iligtas ang sangkatauhan, para magkaroon siya ng pagkakataong maligtas ng Diyos. Napakaganda kung sabay kaming mananampalataya sa Diyos at papasok sa kaharian. Nang ipangaral ko ang ebanghelyo sa aking asawa, sinabi niyang abala siya sa trabaho at wala siyang oras. Pero hindi naman siya tumutol sa pananampalataya ko sa Diyos. Habang mabilis na lumalaganap ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos sa buong mainland China, nagsimula na ring walang pakundangang gumawa ng mga tsismis at paninirang puri ang CCP. Nagtatanim ng ebidensya para siraan ang iglesia ng makapangyarihang Diyos. Nakabasa ang asawa ko ng maraming negatibong tsismis sa kanyang telepono. Nang malaman niyang maaari akong arestuhin at sentensyahan ng gobyerno dahil sa pananampalataya sa Diyos, at maaari pa ngang maapektuhan ang pag-aaral at trabaho ng aming anak sa hinaharap, nagsimula na siyang usigin ako para pigilan akong manampalataya sa Diyos. Isang hapon noong Marso 2013, ang asawa ko na nagtatrabaho sa ibang lugar ay sadyang umuwi ng bahay. Seryoso ang mukha niyang sinabi sa akin. Pumunta ang mga pulis sa minahan para arestuhin ang isang kasamahan ko dahil sa pananampalataya sa makapangyarihang Diyos. Kung hindi siya mabilis na nakatakbo, nahuli na sana nila siya. Ngayon, buong araw akong kinakabahan dahil nananampalataya ka sa Diyos. Kung maaresto ka isang araw, ano na lang ang mangyayari sa amin? Napakabata pa ng anak natin. Sino ang mag-aalaga sa kanya? Hindi na ngayon pinapayagan ng gobyerno na manampalataya ka sa makapangyarihang Diyos. Kung mananampalataya ka, aarestuhin ka nila. Bakit hindi ka maghintay hanggang payagan na ng Estado sa kakamanampalataya? Pagdating ng panahon, isasama ko ang buong pamilya natin, ang ilang dosenang tao, para manampalataya sa Diyos kasama mo. Sabi ko, ang CCP ay isang ateistang partido. Talagang hindi ito naniniwala na may Diyos. Paano nito papayagan ang mga taong manampalataya sa Diyos? Payagan mo man akong manampalataya o hindi, hinding-hindi ko ipagkakanulo ang Diyos. Nang makitang hindi ko gagawin ang sinabi niya, hindi na nagsalita pa ang asawa ko.
Pagkaalis niya, naalala ko ang sinabi niyang kung maaaresto ako dahil sa pananampalataya sa Diyos, walang mag-aalaga sa 8 taong gulang naming anak. Labis akong nasaktan. 40 taong gulang na ako nang isilang ko ang aming anak at muntik ko nang ikamatay ang panganganak sa kanya. Mula pa noong sanggol siya, ako mismo ang nagpalaki sa kanya. Sobra ko siyang pinahahalagahan. Pakiramdam ko, kung nasa bibig ko siya, nag-aalala akong baka matunaw siya. Kung nasa mga kamay ko siya, nag-aalala akong baka mahulog ko siya. Kung maaresto ako, sino ang mag-aalaga sa kanya? Labis na nagdalamhati ang puso ko nang maisip ko ito. At gusto kong humanap ng lugar na walang tao para umiyak ng husto. Wala akong ganang manalangin o kumain at uminom ng mga salita ng Diyos. Namuhay ako sa isang negatibong kalagayan. Sa isang pagtitipon, binasahan ako ng isang sister ng isang sipi ng mga salita ng Diyos. Sino ang tunay na ganap na makagugugol ng kanilang sarili para sa akin at makapaghahandog ng lahat-lahat nila para sa akin? Lahat kayo ay walang gana. Nagpapaikot-ikot ang inyong mga kaisipan. Iniisip ang pamilya, ang mundo sa labas, ang pagkain at damit. Sa kabila ng katotohanang ikaw ay nasa harap ko, gumagawa ng mga bagay-bagay para sa akin, sa puso mo ay iniisip mo pa rin ang iyong asawa, mga anak, at mga magulang na nasa bahay. Sila ba ay pag-aari mo? Bakit hindi mo ipinagkakatiwala ang mga ito sa aking mga kamay? Wala ka bang tiwala sa akin? O ito ba ay dahil natatakot ka na gagawa ako ng mga hindi angkop na pagsasaayos para sa iyo? Bakit palaging nasa isip mo ang pamilya ng iyong laman at ang iyong mga mahal sa buhay? Mayroon ba akong partikular na puwang sa puso mo? Pero sinasabi mo, nahahayaan mo akong magkaroon ng kapamahalaan sa loob mo at sakupin ang iyong buong pagkatao. Lahat ng ito ay mapanlinlang na mga kasinungalingan. Ilan sa inyo ang buong pusong tapat sa iglesia? At sino sa inyo ang hindi nag-iisip tungkol sa mga sarili ninyo, kundi sa kaharian na ngayon? Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang lahat ng bagay ay nasa mga kamay ng Diyos. Isinasaayos ng Diyos ang langit at lupa at lahat ng bagay sa perpektong kaayusan. Paano pa kaya ang kapalaran ng isang bata? Kung maaaresto man ako at kung magdurusa man ang anak ko, pawang nasa Diyos ang huling pasya. Naaalala ko noong hindi pa ako nananampalataya sa Diyos. Ang anak ko na 3 taong gulang ay nabalian ng braso. Noong 6 na taong gulang siya, nabundol siya ng kotse at puro sugat ang buong katawan niya. Noong 8 taong gulang siya, nabali ang daliri niya nang maipit ito sa pinto ng kotse. Kahit na nasa tabi niya ako, maingat na inaalagaan siya, hindi maiiwasang nakaranas pa rin siya ng ilang kasawian. Mula nang manampalataya ako sa Diyos at nagsimulang gawin ang aking tungkulin sa iglesia, bagamat hindi ako araw-araw na nasa tabi ng aking anak, lumaki ang anak ko ng ligtas at malusog sa ilalim ng proteksyon ng Diyos. Mas maayos siyang naalagaan kaysa noong nasa bahay ako. Ipinapakita nito na ang mga tadhana ng tao ay nasa mga kamay ng Diyos. Nang maisip ko ito, huminto na akong mag-alala tungkol sa aking anak at mas gumaan ang pakiramdam ng puso ko. Nagpatuloy ako sa paggawa ng aking tungkulin. Pagkatapos, paulit-ulit akong sinubukan ng asawa kong hikayatin at talikuran ang aking pananampalataya sa Diyos.
Nang makita niyang hindi niya talaga ako mahikayat, nagsimula na siyang usigin ako at pigilan. Noong Hulyo, nagbakasyon sa trabaho ang asawa ko ng 3 buwan. Buong araw siyang laging nakabuntot sa akin at ipinahayag, isusumbong ko ang sino mang mananampalataya sa Diyos na makikita ko at ipakukulong sila. Hindi ako nangahas na dumalo sa mga pagtitipon sa takot na mailagay sa panganib ang aking mga kapatid. Sa bahay, sinisamangutan ako ng asawa ko at buong araw niya akong malupit na minumura. Sinasabi kung ano ang pinakamasakit at kung ano ang makapagpapalabas ng kanyang galit. Hinalughog din niya ang buong bahay. Kapag nakakita siya ng mga aklat ng mga salita ng Diyos, pinupunit niya ang mga ito. Kapag nakakita siya ng MP5 player, binabasag niya ito. Sa panahong iyon, labis-labis ang aking paghihinagpis. Isang imposibleng kahilingan na mapakalma ang aking puso at manalangin sa Diyos o magbasa ng mga salita ng Diyos. Araw-araw, kinailangan kong tiisin ang masasakit na salita at pang-uusig ng aking asawa. Naramdaman kong napakahirap talagang sumunod sa bagong gawain ng Diyos. Hindi ako inusig ng asawa ko noong nananampalataya ako kay Jesus sa simbahan. Kaya siguro, mas mabuting bumalik na lang sa simbahan at manampalataya kay Jesus. Pero talagang hindi mo maririnig sa simbahan ang mga pagpapahayag ng katotohanan ng Diyos sa mga huling araw. Hindi ka dinidiligan at tinutustusan ng mga salita ng Diyos. Kaya kahit ilang taon ka dumalo sa simbahan, mawawalang saysay lang ang lahat. Hindi ka maliligtas at hindi ka makakapasok sa kaharian. Naisip ko ang lahat ng taon na iyon ng pananampalataya kay Jesus. Ng pag-asa at paghihintay, bago ko nakita sa wakas ang pagpapakita ng Diyos at nasalubong ang pagbabalik ng Panginoon. Kung paanong nagkaroon ako ng pagkakataong tanggapin ang paghatol at pagdadalisay ng Diyos sa mga huling araw. At kung paanong, dahil sa pang-uusig at paghadlang ng aking asawa, munti ko nang talikuran ang aking pananampalataya sa makapangyarihang Diyos. Sobrang ayaw ko na para bang may 10,000 puso ako na lahat ay sumisigaw ng hindi. Sa paghihinagpis, nanalangin ako sa Diyos. Makapangyarihang Diyos, ginugugol ng asawa ko ang bawat araw sa paggamit ng mga kasuklam-suklam na paraan para hadlangan ako at sabihan ako ng masasakit na salita. Sinusundan din niya ako. Wala akong pagkakataong basahin ang iyong mga salita at hindi ako nangangahas na lumapit sa aking mga kapatid. Para akong namumuhay sa isang siwang. Labis-labis ang aking paghihinagpis at paghihirap. Mahal na Diyos, napakahirap ng naging paghihintay para sa iyong pagbabalik at ayaw kong lisanin ka. Pakiusap, pakinggan mo ang aking panalangin at buksan mo ang 100 para sa akin. Kalaunan, nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Kapag nahaharap ka sa pagdurusa, kailangan mong magawang hindi intindihin ang laman at huwag magreklamo laban sa Diyos. Kapag itinatago ng Diyos ang kanyang sarili mula sa iyo, kailangan mong magkaroon ng pananalig na sundan siya. Mapanatili ang iyong dating pagmamahal nang hindi hinahayaang manlamig o maglaho ito. Ano man ang gawin ng Diyos, kailangang hayaan mo siyang mamatnugot ayon sa kanyang kagustuhan at sa halip ay sumpain ang iyong sariling laman kaysa magreklamo laban sa kanya. Kapag nahaharap ka sa mga pagsubok,
kailangan mong maging handang tiisin ang sakit ng pagbitiw sa mga bagay na minamahal mo at maging handang humagulgol upang mapalugod ang Diyos. Ito lamang ang tunay na pagmamahal at tunay na pananalig. Anuman ang aktwal mong tayog, kailangan mo munang taglayin pareho ang determinasyong ito na magdusa at ang tunay na pananalig na ito. At kailangan mo ring magkaroon ng determinasyong maghimagsik laban sa laman. Dapat ay handa kang personal na magdusa at dumanas ng mga kawalan sa iyong mga personal na interes upang matugunan ang mga layunin ng Diyos. Dapat makaramdam ka rin ng pagsisisi sa puso mo. Noong araw, hindi mo nagawang mapalugod ang Diyos. At ngayon, kaya mong magsisi. Hindi ka dapat magkulang sa alinman sa mga aspektong ito. Sa pamamagitan ng mga bagay na ito, gagawin kang perpekto ng Diyos. Kung hindi mo matutugunan ang mga pamantayang ito, hindi ka magagawang perpekto. Pagkatapos kong basahin ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang pang-uusig at paghadlang sa akin ng aking asawa ay may pahintulot ng Diyos. Ginawa ito ng Diyos para gawing perpekto ang aking pananalig at ang aking determinasyon na magdusa ng paghihirap. Noong una akong nagsimulang manampalataya sa Diyos at nakita ko ang kanyang biyaya at mga pagpapala at maayos ang lahat, masaya ako at may pananalig akong sumunod sa Diyos. Gayunpaman, nang usigin ako at pagsalitaan ng masakit ng aking asawa at kinailangan kong magdusa ng paghihirap, nawalan ako ng pananalig sa Diyos at naisip ko pang ang bumalik sa Three Salt Church. Isa akong duwag, walang kahit katiting na determinasyon na magdusa ng paghihirap. Kinailangan kong taimtim na manalangin sa Diyos at hilingin sa Kanya na bigyan ako ng pananalig at ng determinasyon na magdusa ng paghihirap. Naalala ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos na nabasa ko sa isang pagtitipon. Ang puso at espiritu ng tao ay hawak ng Diyos at lahat ng tungkol sa buhay niya ay namamasdan ng mga mata ng Diyos. Naniniwala ka man sa lahat ng ito o hindi, ang anuman at ang lahat ng bagay, buhay man o patay, ay lilipat, magbabago, mapapanibago, at maglalaho alinsunod sa mga iniisip ng Diyos. Ganito humahawak ng kataas-taasang kapangyarihan ang Diyos sa lahat ng bagay. Naunawaan ko na ang lahat ng bagay, may buhay man o wala, ay nasa mga kamay ng Diyos. At na ang mga iniisip at ideya ng aking asawa ay nasa mga kamay rin ng Diyos. Kinailangan kong magkaroon ng pananalig sa Diyos at umasa sa Kanya habang nararanasan ko ang sitwasyong ito. Sa mga sumunod na sitwasyon, binuksan din ng Diyos ang isang daan para sa akin. May ilang panahon na dinala ng asawa ko ang kanyang kumot sa ibang silid para doon siya matulog. At nagawa kong pakalmahin ang aking puso at manalangin sa Diyos. Minsan, kailangang umalis ng asawa ko at ginagamit ko ang maikling oras na wala siya para hanapin ang aking mga kapatid at i-download ang mga pinakabagong video mula sa sambahayan ng Diyos. Sa sandaling magkaroon ako ng pagkakataon, nagbabasa ako ng mga salita ng Diyos at nanonood ng mga video na ipinadala ng sambahayan ng Diyos. Unti-unti, naging mas normal ang aking ugnayan sa Diyos at hindi na gaanong nahihirapan ang puso ko. Pagkatapos ng 3 buwan, natapos na ang bakasyon ng asawa ko at bumalik na siya sa trabaho. Muli na akong nakadalo ng normal sa buhay iglesia. Gayunpaman, hindi nagtagal ang magagandang panahong ito. Pagkatapos ng 2 buwan, nagkaroon ng malaking aksidente sa isang minahan
na nagresulta sa maraming nasawi. Pinilit ng gobyerno ang lahat ng minahan na itigil ang operasyon, kaya nagkaroon na naman ng 2 buwang bakasyon ang asawa ko. Tulad ng dati, nanatili siya sa bahay. Sinusundan ako at minamanmanan. Hindi niya ako pinapayagang pumunta sa mga pagtitipon o magbasa ng mga salita ng Diyos. Isang gabi, nakita kong nag-i-internet ang asawa ko sa kanyang computer. Sinamantala ko ang pagkakataong ito para pumunta sa silid tulugan, magtago sa ilalim ng kumot at makinig sa mga sermon at pagbabahaginan tungkol sa buhay pagpasok. Makalipas ang kalahating oras, pumasok ang asawa ko sa silid tulugan. Likas kong itinago ang aking MP5 player. Pero natuklasan ito ng asawa ko at inagaw niya ito na parang nababaliw. Malupit niyang sinabi, "Gusto mo bang mamatay? Nangangahas ka pa ring manampalataya. Ang lakas ng loob mong makinig. Ang lakas ng loob mong manampalataya." Habang nagsasalita, inagaw niya ang MP5 player at malakas itong ibinagsak sa sahig. Nadurog ito at dali-dali akong lumapit para pulutin ito. Pagkatapos ay sinuntok at sinipa ako ng asawa ko. Walang tigil na sinasampal ang mukha ko at tinatadyakan ako. Hindi nagtagal, bugbog sarado na ako at puro pasa at magana ang mukha ko at dumudugo na ang ilong at bibig ko. Nakatayo sa isang tabi ang aming anak, nanginginig sa takot at humahagulgol habang nanginginig ang boses na sumisigaw. "Pa, tama na. Huwag niyo na pong saktan si Mama." Saka lang tumigil ang asawa ko. Malupit niyang sinabi, "Kung hindi lang dahil sa anak natin, pinatay na kita sa bugbog ngayong gabi. Binali ko na ang mga binti mo para makita ko kung mangangahas ka pa ring manampalataya sa Diyos." Labis akong nanlamig sa puso ko sa pagtratong ito sa akin ng aking asawa. Naisip ko kung paanong napakaraming taon na naming nagsasama habang ibinubuhos ko ang buong puso ko sa pag-aalaga sa pamilyang ito. Pero dahil sa pananampalataya ko sa Diyos, binugbog niya ako at gusto niya akong mamatay. Kung hindi nagmakaawa ang anak ko na tumigil siya, hindi ko alam kung ano ang kahahantungan ko sa kanya. Talagang isa siyang dyablo na nagbubunyag ng sarili nito. Pagkatapos, tinawagan ng asawa ko ang kanyang mga nakababatang kapatid. Dumating sila at nakita akong nakahiga sa kama. Walang anumang sabi-sabi. Kinaladkad nila ako at itinulak mula sa kama papunta sa sala. Nanghihina akong naupo sa sofa. Malupit na sinabi ng pangalawa niyang hipag, "Wala ka bang magawa? Ano ba ang iniisip mo? Isinasantabi ang magandang buhay at nagpupumilit naman ng palataya sa kung sinong Diyos?" Sabi ng hipag niyang pang-apat, "Alam mong inaaresto ng gobyerno ang mga nananampalataya sa makapangyarihang Diyos. Pero nananampalataya ka pa rin. Nararapat lang sa iyo ang pambubugbog ng kuya ko." Ang bayaw niya ay nasa gilid lang, nagsusulsol. Nakikita kong masyadong malumanay si kuya kapag binubugbog ka. Pareho kayo ng sinasampalatayanan ng tiyahin ko. Sa bawat paglabas niya, binubugbog siya ng tiyuhin ko. Sa bawat pagkakataon, halos patayin siya nito sa bugbog. Ang pamangkin kong babae, na mahigit 10 taong gulang lang, ay dinuro din ako at malupit na nagsalita.
Tita, ang hangal mo naman. Ilang dosenang tao tayo sa pamilya. At wala ni isa sa amin ang nananampalataya rito. Ikaw lang. Nang makita kong sabay-sabay nila akong inaatake, sunod-sunod ang kanilang mga salita, labis akong nalungkot. Hindi ako lumabag sa batas sa pananampalataya sa Diyos at wala akong ginawang masama. Pero tinatrato nila ako na parang kaaway. Kaya ko namang tiisin na atakihin ako ng matatanda. Pero heto, at pati pamangkin ko, ay dinuduro ako at pinupuna. Pakiramdam ko ay hiyang-hiya ako at labis na nalapastangan ang aking dignidad. Naghihinagpis ako at tahimik akong nanalangin. Mahal na Diyos, hindi ko alam kung paano haharapin ang ganitong sitwasyon. Hinihiling ko sa iyo, pakiusap, bigyang liwanag at gabayan mo ako. Pagkatapos kong manalangin, naalala ko ang mga salita ng Diyos. Ang 33 kalahating taon ng Diyos sa lupa sa katawang tao ay isang napakasakit na bagay at walang sino mang nakakaunawa sa Kanya. Ang pangunahing pagdurusang Kanyang tinitiis ay ang mamuhay sa piling ng sangkatauhan na sukdulan ang pagkatiwali, ang pagtitiis ng pangungutya, pag-insulto, panghuhusga, at pagkondena mula sa lahat ng uri ng tao, at gayon din ang pagtugis ng masasamang demonyo at ang pagtanggi at pagkapuot ng mundo ng relihiyon na nakasusugat sa kaluluwa na hindi magagamot ninuman. Masakit na bagay ito. Inililigtas niya ang tiwaling sangkatauhan ng may lubos na pagpapasensya. Minamahal niya ang mga tao sa kabila ng kanyang mga sugat at pinakamasakit na gawain ito. Ang malupit na paglaban ng sangkatauhan, pagkondena at paninirang puri, mga maling paratang, pang-uusig, at ang kanilang pagtugis at pagpatay ang nagiging dahilan para gawin ng katawang tao ng Diyos ang gawaing ito sa kabila ng malaking peligro sa kanyang sarili. Sino ang makakaunawa sa kanya habang dinaranas niya ang mga pasakit na ito at sino ang maaaring umalo sa kanya? Ang mga salita ng Diyos ay nagpainit sa aking puso tulad ng isang mainit na agos. Ang Diyos ay inosente at nagkatawang tao sa lupa para iligtas ang sangkatauhan. Ang Diyos ay sumasailalim sa mga pag-aresto at walang batayang mga tsismis mula sa namumunong partido, sa pagkondena at pagtatakwil ng komunidad ng relihiyon, at sa mga sumpa at paglapastangan ng mga tao sa mundo. Tinitiis ng Diyos ang ganito kalaking pagdurusa, ngunit ipinapahayag pa rin ang katotohanan at ginagawa ang kanyang gawain para iligtas ang sangkatauhan. Hindi niya kailanman tinalikuran ang kanyang pagliligtas sa atin kahit kaunti. Sa kabaligtaran, ako ay isang taong lubhang tiwali. Dahil ako ay itinakwil, binugbog, at minura ng aking pamilya dahil sa pananampalataya sa Diyos. At medyo napinsala ang aking dangal at katayuan. Hindi ko ito makayanan. Akala ko ay wala na akong anumang daang pasulong. Napakahina ko at walang kakayahan. Sa pag-iisip tungkol dito, ipinahiya ako dahil sa pananampalataya sa Diyos. Ito ay pag-uusig dahil sa katuwiran. Ito ay maluwalhati. Hindi ito kahiya-hiya o nakakahiya kahit kaunti. Gayon din, ang mismong panguusig at paghadlang nila ang nakatulong sa akin na magkaroon ng kaunting pagkilatis sa kanilang diwa na namumuhi sa Diyos at namumuhi sa katotohanan. Sa pananampalataya sa Diyos at paggawa ng aking tungkulin, tinatahak ko ang tamang landas sa aking buhay. Ang ginagawa ko
ay ang pinakamakatarungang bagay sa sangkatauhan. Paano man nila ako hadlangan o usigin, dapat akong sumunod sa Diyos hanggang sa wakas. Nang makitang hindi ako umiimik, gumamit ng mas tusong pamamaraan ang kanyang pangalawang nakababatang kapatid. Sinabi niya sa aking asawa, "Kuya, kahit ano pa ang sabihin natin, hindi talaga nakikinig si ate. Hindi lang siya aarestuhin ng gobyerno dahil sa pananampalataya sa Diyos. Maaapektuhan din ito ang pagpasok ng anak ninyo sa unibersidad o sa trabaho. Wala nang saysay na kausapin pa natin siya. Kumuha ka ng panulat at papel at pasulatin mo siya ng isang liham ng garantiya na hindi siya mananampalataya sa Diyos." Naisip ko, nilikha ng Diyos ang mga tao. Ang pananampalataya ng mga tao sa Diyos at pagsamba sa Kanya ay ganap na likas at may katwiran. Hindi kayo nananampalataya sa Diyos. At sinusunod pa ninyo ang CCP at pinipilit akong sumulat ng isang liham ng garantiya na nagsasabing hindi ako mananampalataya sa Diyos. Imposible. Tahimik akong nanalangin sa Diyos. Mahal na Diyos, gaano man ako usigin ng mga taong ito, mas nanaisin ko pang mamatay kaysa isulat ito. Maninindigan ako sa aking patotoo sa iyo at ipapahiya ko si Satanas. Hinihiling ko sa iyo, pakiusap, bigyan mo ako ng higit na pananalig at lakas. Madaling araw na noon, pero walang palatandaan na balak na nilang tumigil. Matalino kong sinabi, "Sa hinaharap, sa bahay na lang ako mananampalataya. Hindi na ako lalabas." Saka lang sila tumigil. Hindi ko kailanman inasahan na makalipas ang ilang buwan, uusigin, papaligiran, at babatikusin ako ng sarili kong pamilya. Isang araw noong Pebrero 2014, naghahanda akong lumabas para gawin ang aking tungkulin. Palabas na sana ako nang sinunggaban ng asawa ko ang aking kwelyo at ibinalibag ako sa sahig. Malupit niyang sinabi, "Ngayon, hindi ka pupunta kahit saan. Pupunta tayo sa Civil Affairs Bureau para magdiborsyo." Nang marinig kong sinabi ng asawa kong gusto niyang makipagdiborsyo, naisip ko, mula nang magsimula akong manampalataya sa Diyos hanggang ngayon, palagi mo akong inuusig at hinahadlangan. Hindi lang ako hindi makapamuhay ng buhay iglesia, hindi ko rin magawa ang aking tungkulin. Wala man lang akong mga pagkakataon para sa mga devosyonal o para kumain at uminom ng mga salita ng Diyos. Kung hindi tayo magdidiborsyo, hindi ako makakapanampalataya sa Diyos at makakasunod sa Kanya ng maayos. Kaya sinabi ko, kung gusto mong makipagdiborsyo, magdiborsyo tayo. Pumunta tayo sa Civil Affairs Bureau. Pumunta kami sa Civil Affairs Bureau. Pero hindi kami natuloy sa pagdidiborsyo dahil kailangan naming palitan ang aming household registration booklet. Noong hapon na iyon, tinawagan ng asawa ko ang ilan sa aking mga kapatid sa sarili kong pamilya at pinapunta sila. Sabi niya, gusto kong makipagdiborsyo sa kanya ngayon dahil ang pananampalataya niya sa Diyos ay tinututulan ng Estado. Hindi lang siya nanganganib na maaresto, kundi baka madamay pa kami ng aming mga anak. Kahit ano pa ang sabihin ko, hindi siya nakikinig. Gusto niya talagang manampalataya. Ngayon, pinapunta ko kayo rito para subukan ninyong hikayatin siya na huwag nang manampalataya pa sa Diyos
at mamuhay na lang ng maayos at normal sa bahay. Bibigyan ko siya ng 2 pagpipilian. Una, talikuran ang kanyang pananampalataya sa Diyos at mamuhay ng maayos at normal sa bahay. Hindi ko na uungkatin pa ang nakaraan at lalabas ako para kumita ng pera gaya ng dati. Pangalawa, kung magpapatuloy siya sa pananampalataya sa Diyos, magdidiborsyo kami at ako ang kukuha ng kustodiya sa aming mga anak. Ang bahay ay mapupunta sa aming mga anak at lahat ng gamit sa bahay ay mapupunta sa aming mga anak. Aalis siya sa pamilya nang walang anumang pag-aari. Nang marinig ito ng kuya ko, sinigawan niya ako. Wala na ang ating mga magulang at ang nakatatandang kapatid na lalaki ay dapat sundin na parang ama. Ano man ang sabihin ko, kailangan mong gawin. Gaano man kabuti ang iyong pananampalataya sa Diyos, kung hindi ito pinapayagan ng polisiya ng estado, hindi ka dapat manampalataya. Maghintay ka hanggang payagan na ng estado, saka ka manampalataya. Sabi ng pangatlo kong nakababatang kapatid. Ate, alam mong inaaresto ng gobyerno ang mga nananampalataya sa Diyos. Pero nananampalataya ka pa rin. Hindi ka ba parang sumusuong sa bibig ng leon? Matatag kong sinabi. Determinado na akong tahakin ang landas ng pananampalataya sa Diyos. Ano man ang sabihin ninyo ay walang silbi. Napakaraming taon kong nanampalataya kay Jesus. Sa wakas ay nakita ko ang pagbabalik ng Panginoon pagkatapos ng mahaba at mahirap na paghihintay. Imposibleng mahimok ninyo akong ipagkanulo ang Diyos. Ang asawa ko, na galit, ay nagsabi, dahil walang sino man ang makakakumbinsi sa iyo, sige, magdiborsyo na tayo. Ang aking mga kapatid, nang makitang makikipagdiborsyo na sa akin ang asawa ko, ay nabalisa. Ang nakababata kong kapatid na babae, na umiiyak sa isang tabi, ay nagsabi, dati ay matiwasay ang pamilyang ito, at ngayon ay malapit na itong masira. Ano pa ang saysay ng pananampalataya mo sa Diyos? Ang iba ko pang mga kamag-anak na sabay-sabay na nagsasalita ay sinubukang hikayatin akong mamuhay na lang ng maayos at normal sa bahay. Nang marinig ko sila, medyo nabagabag ang puso ko. Tahimik akong tumawag sa Diyos. Mahal na Diyos, nahaharap ako sa lahat ng mga kamag-anak kong ito na humahadlang sa akin at nabagabag ang puso ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Diyos ko, naway bigyang liwanag at gabayan mo ako. Naalala ko ang mga salita ng Diyos. Ang bawat hakbang ng gawaing ginagawa ng Diyos sa mga tao, sa panlabas, ay mukhang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga tao na para bang mula sa pagsasaayos ng tao o mula sa panggugulo ng tao. Ngunit sa likod ng bawat hakbang ng gawain at lahat ng nangyayari ay isang pustahan na ginawa ni Satanas sa harap ng Diyos at hinihingi nito sa mga tao na manindigan sa kanilang patotoo para sa Diyos. Gaya ng si Job ay sinubok, halimbawa, sa likod ng mga eksena, nakikipagpustahan si Satanas sa Diyos. At ang nangyari kay Job ay mga gawa ng mga tao at ang panggugulo ng mga tao. Ang mga salita ng Diyos ay nagdulot ng biglaang kaliwanagan sa akin. Ang mga pakana ni Satanas ang nasa likod ng pang-uusig at paghadlang ng aking asawa at pamilya sa aking pananampalataya sa Diyos. Naisip ko noong pinahirapan ni Satanas si Job. Sa panlabas,
Tila lahat ng ari-arian ni Job ay ninakaw at ang kanyang mga anak ay namatay sa pagguho ng bahay. Ngunit ito pala ay si Satanas na inaakusahan si Job sa harap ng Diyos. Bagamat hindi alam ni Job ang tunay na nangyayari noon, hindi siya nagreklamo tungkol sa Diyos. Sinabi pa nga niya, "Hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Si Jehovah ang nagbigay, at si Jehovah ang nag-alis. Purihin ang pangalan ni Jehovah." Nang manindigan si Job sa kanyang patotoo sa Diyos, lubos na napahiya si Satanas at umalis. Nagkamit din ng kaaliwan ang puso ng Diyos. Ngayon, naunawaan ko na bilang isang nilikha, kapag dumarating sa akin ang mga panggugulo at pag-atake ni Satanas, dapat akong manindigan sa aking patotoo sa Diyos at ipahiya si Satanas. Hindi ako hinahayaan ng pamilyang ito na manampalataya sa Diyos. At kung mananatili pa ako rito, mawawala lamang ang pagkakataon kong makamit ang katotohanan at maligtas. Nang maisip ko ito, sinabi ko sa kanila, "Magdidiborsyo na kami." Natapos na akong magsalita at tatayo na sana ako nang bigla akong malupit na sinampal sa mukha ng pangatlo kong nakababatang kapatid at sinipa ako. Umiiyak siyang nagsabi, "Ate, sira na talaga ang ulo mo. Lahat kami ay sinusubukang hikayatin ka at wala kang pinakinggan na ni isang salita." Ang nakababata kong anak na babae na umiiyak ay nagsabi, "Ma, huwag kang makipagdiborsyo kay Papa. Ano na ang gagawin ninyo pagkatapos magdiborsyo? Ano na ang gagawin namin?" Nang marinig ko ito, alam kong isa ito sa mga pakana ni Satanas. At na muling ginagamit ni Satanas ang aking mga damdamin para tuksuhin ako. Nag-isip ako sandali at pagkatapos ay mahinahon kong sinabi, "Huwag kayong mag-alala sa akin. Pinili ko ang sarili kong landas." Pagkatapos ay sinabi ko sa aking mga anak na babae, "Aalagaan ng tatay ninyo ang nakababata ninyong kapatid na lalaki. Kayong dalawa ay malalaki na at may sarili ng mga pamilya. Kaya na ninyong alagaan ang inyong mga sarili." Pagkatapos kong magsalita, bumaba na ako. Habang papunta kami sa Civil Affairs Bureau, inilabas ng asawa ko ang kasunduan sa diborsyo at pinapirma ako. Tinanong din niya ako kung ano ang gusto ko. Sinabi kong wala akong gustong anuman at pumirma ako sa kasunduan. Sa sandaling natapos akong pumirma, nakaramdam ang puso ko ng labis na paglaya. Hindi pa man nakakarating ang sasakyan sa Civil Affairs Bureau, ay nakita ko na ang buong pamilya na kani-kanina lang ay pinipressure ako na nakatayo sa labas ng pinto. Pagkababa namin sa sasakyan, dali-dali silang lumapit para harangan kami. Sinabi ng panganay kong anak na babae na gusto niya akong dalhin sa bahay ng kapatid ko para maiba ang kapaligiran ko. Sinabi ng manugang kong lalaki na yayayain niya ang asawa ko para uminom. Natapos na lang ng ganoon ang gulo tungkol sa diborsyo. Pagkatapos, hindi na muling binanggit ng asawa ko ang tungkol sa diborsyo at hindi na niya muling hiniling sa akin na sumulat ng liham ng garantiya na nagsasabing hindi ako mananampalataya sa Diyos. Nakita ko na nang umasa ako sa Diyos ng may tunay na puso at nanindigan sa aking patotoo, napahiya si Satanas at nabigo. Minsan,
Sa panahon ng aking devosyonal, nabasa ko ang mga salita ng Diyos na nakatulong sa aking mas makilatis ang aking asawa. Sabi ng makapangyarihang Diyos, bakit minamahal ng isang lalaki ang kanyang asawa? Bakit minamahal ng isang babae ang kanyang asawa? Bakit masunurin ang mga anak sa kanilang mga magulang? Bakit mahal na mahal ng mga magulang ang kanilang mga anak? Anong uring mga intensyon ang tunay na kinikimkim ng mga tao? Ang intensyon ba nila ay hindi upang matugunan ang sarili nilang mga plano at mga makasariling pagnanais? Tunay bang ibig nilang kumilos alang-alang sa plano ng pamamahala ng Diyos? Tunay nga bang kumikilos sila alang-alang sa gawain ng Diyos? Ang layon ba nila ay tuparin ang tungkulin ng isang nilikha? Walang ugnayan sa pagitan ng isang nananampalatayang esposo at ng isang di nananampalatayang esposa, at walang ugnayan sa pagitan ng mga nananampalatayang anak at mga di nananampalatayang magulang. Ganap na hindi magkaayon ang dalawang uring ito ng mga tao. Bago pumasok sa pamamahinga, ang mga tao ay may pagmamahal sa laman, sa pamilya, ngunit sa sandaling pumasok sila sa pamamahinga, wala nang magiging anumang mga pagmamahal sa laman, sa pamilya. Naisip ko kung paanong, bago ko tinanggap ang bagong gawain ng Diyos, mabuti ang pagtrato sa akin ng asawa ko para alagaan ko ang mga bata at ang bahay para sa kanya, para wala siyang anumang alalahanin sa bahay. Nang manampalataya ako sa Diyos, sa kabila ng hindi pagpapahintulot ng gobyerno, nag-alala siya na kung maaaresto ako isang araw, magdurusa ang kanyang pride at mga interes, habang walang mag-aalaga sa aming anak. Kaya naman, gumamit siya ng lahat ng uri ng mga panlalansi at pakana para usigin ako at subukang pigilan akong manampalataya sa Diyos. Una, gumamit siya ng matatamis na salita para hikayatin at tuksuhin ako. Nang hindi ito gumana, bumaling siya sa mga pagmumura at pambubugbog. Tila sabik siyang bugbugin ako hanggang mamatay. Nakipagsabuatan pa nga siya sa kanyang mga kamag-anak para pilitin akong sumulat ng liham ng garantiya bilang pagkakanulo sa Diyos. At sinabing, kung hindi ko ito isusulat, ay makikipagdiborsyo siya sa akin. Walang sinayang na pagsisikap ang asawa ko at piniga niya ang kanyang utak para hadlangan ang aking pananampalataya sa Diyos. Gaya ng inilantad ng Diyos, wala talagang anumang damdamin ng pamilya sa pagitan ng mga tao, kundi mga relasyon lamang ng interes. Hindi talaga tunay na mabuti ang pagtrato sa akin ng aking asawa. Tanging ang Diyos lamang ang nagbibigay sa mga tao ng tunay na pagmamahal at walang pag-iimbot na pagliligtas. Mas mayroon na akong pananalig ngayon at mas malakas na determinasyon na sumunod sa makapangyarihang Diyos. Pagkatapos, hindi na ako nalilimitahan ng aking asawa kapag lumalabas para sa mga pagtitipon o ginagawa ang aking tungkulin. Nakita ng asawa ko na hindi niya talaga ako mapipigilan, kaya tumigil na siya sa pakikialam. Tumigil na rin ang aking mga kamag-anak sa pagbanggit ng anumang bagay na may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang mga salita ng makapangyarihang Diyos ang gumabay sa akin upang makalaya mula sa madilim na impluwensya ng aking pamilya. Hindi na ako hinahadlangan at ginugulo ng aking asawa at nagagawa ko na ng normal ang aking tungkulin. Salamat sa Diyos. Anong pampalakas loob ang nakuha ninyo mula sa kanyang karanasan? Huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga naiisip sa comment section. Salamat sa panonood.